Hey, so good day everyone. So for today, I'm going to discuss about percentage. So, ano nga ba ang percentage? So according to our book or according to the definition, the term percentage was adopted from the Latin word percentum, which means by the hundred. It is denoted by the symbol percent. Percentages are fractions with 100 as the denominator. In other words, it is the relation between part and whole where the value of whole is always taken as 100. So, from your elementary days, so I'm sure diniscuss na rin naman po sa inyo ang percentage. And alam naman natin na percentage or yung percent is related to fraction and decimal. So, according to the definition, sabi dito, percentages are fractions with 100 as the denominator. So, dito gagawin natin or meron tayong mga examples mamaya na kung saan i-convert natin yung percent to fraction and pati na rin yung decimal. So, in other words, it is the relation between part and whole where the value of whole is always taken as 100. So, mamaya meron din tayong mga examples kung paano kunin yung value ng part, value ng whole, and then yung mismong percent. Next thing is, first, let us have a recap about fraction, decimal, and percent. So, complete the table of equivalent fractions, decimals, and percents. So, ngayon, magkakaroon tayo ng review. Since sabi ko nga kanina, diniscuss na ito sa inyo ng elementary, so sana mas magiging madali na para sa atin ang pagko-convert nitong tatlong ito. So, meron tayo ditong 5 examples na merong iba't ibang value. So, for number 1, ang given natin is 75%. So, percent yung given. For number 2, ang given natin is yung 0.25. So, decimal yung given. For number 3, we have 1/2, so which is fraction. For number 4, we have 100%. And for number 5, we have 0.9. So, paano nga ba siya i-convert? Kung percent yung given, gagawin mong fraction or gagawin mong decimal. Kung decimal naman yung given, paano natin siya gagawing fraction at paano natin siya gagawing percent? At kung given naman ay fraction, paano natin siya i-convert into decimal and percent? So, check. So, let us going to answer the following. Okay. So, isa-isahin natin. Number 1. So, we have 75%. So, dito, unahin natin siyang gawing fraction. So, sabi kanina sa definition ng percentage, ang percent daw ay, ano nga tawag dito? Sabi doon ay, we can express it as the denominator of 100. So, paano nga ba natin siya gawin ganon? So, yung percent na given, which is 75%, ilalagay natin si 75 as the numerator. And then, gagawin nating denominator is si 100. So, meron tayong trick dyan or meron tayong technique. So, ang gagawin nyo lang kung ano yung given dito sa percent, yan. So, yan. Ito siya, 75 over 100. So, mamaya meron tayong ibang example kasi baka medyo ma-confuse din kayo. So, dito, syempre, lagi kong nire-remind na kapag fraction, dapat lagi siyang naka-lowest term. So, 75 over 100, paano natin siya ilo-lowest term? Ano yung number na pwede nating i-divide pareho kay 75 at kay 100? So, pwede siyang i-divide by 25. So, 75 divided by 25 is 3 and 100 divided by 25 is 4. Kaya ang ating sagot is 3, 4. Next, paano naman natin siya gawing decimal kung given ay si 75%? So, ang gagawin nyo lang dito kapag percent to decimal, i-move nyo lang yung decimal point pakaliwa. Dalawang movement pakaliwa. So, automatic, ang decimal point ni 75%
ay nandito. So, i-mo-move niyo siya ng dalawa papunta do'n, kaya magiging 0.75. So, malinaw po kaya? So, sana malinaw naman. Next po, we have 0.25. So, decimal po ang given. So, paano natin siya gagawing fraction muna? So, yung trick ay ito. Kung ang given po na decimal ay dalawa, so dalawang decimal places to, so si 2 at 5, isusulat nyo siya as 25 yung numerator, and then yung denominator, kung ilan yung number na ito, yun yung bilang ng 0. So, eto, 1, 2. Kaya siya ay 25/100. And then, katulad ng ginawa natin sa number 1, i-lowest term natin. So, 25 and 100, pwede siyang i-divide by 25, kaya ang sagot natin is 1/4. And then, kanina sa number 1, ang given ay percent, para maging decimal, i-minove natin ng dalawa pakaliwa. So, kapag decimal to percent naman, pabalik naman. So, i-move naman natin siya ng dalawa pakanan. Kaya yung 0.25 or 0.25, so pag ginawang percent, magiging siyang 25%. Next thing is, fraction naman yung given. So, paano naman natin siya gagawing decimal and percent? So, kapag fraction, di ba yung fraction ay, ito din yung pagpapakita na yung numerator ay i-divide natin sa denominator. So, meaning, si 1 i-divide natin kay 2. So, doon, kapag dinivide natin si 1 at saka si 1 dinivide natin kay 2, so, ang magiging sagot natin ay 0.5. So, hindi ko na ipapakita yung pagde-divide kasi dapat marunong na kayong mag-divide. Ano? So, dito, since decimal na natin ay 0.5, so katulad ng ginawa natin sa number 2, i-move lang natin ang dalawa pa kanan. So, 1, 2, kaya magiging 50%. Next is, number 4 po is 100% yung given. So, paano natin siya gawing fraction? So, parang katulad lang din yung number 1 and number 2. So, kokopyahin nyo lang si 100 as numerator, and then i-divide nyo lang din siya by 100. So, 100 divided by 100 is 1. So, basta lagi dito sa fraction, lagi siyang naka-lowest term. And then, pag ginawang decimal, so kanina 100%, i-move lang natin ng dalawa pakaliwa. Kaya siya ay 1 or 1.0 or pwede ring 1.00. Pero yung 1, pwede na to. Okay nang sagot yung 1. And then, last number, we have decimal, 0.9. So, tulad nung ginawa natin kanina, di ba pag minove natin to ng dalawa pa kanan, magiging siyang 90. So, 90 over 100. O kaya naman, so ang ating lowest term, 9 over 10. Or pwedeng ang technique dito, kung ano yung given na decimal, so 'di ba 9 yung after ni decimal point ay 9, para naka-shortcut na kayo. So kokopyahin niyo lang si 9 over, bakit naging 10? Since isang decimal place lang siya or nandito lang siya, isang zero. Unlike ito kanina, nasaan na yun? Eto si 25, o dalawa siya kaya 100, dalawang zero. Eto, isang number lang, so isang zero lang. So, yun yung pinakang trick doon. And then, pag ginawa natin percent, i-move lang natin ng dalawa pa kanan, kaya ang sagot natin ay 90%. So, sana malinaw ito. So, sabi ko nga, recap lang naman to or review. So, yan yung mga naging sagot. So, lahat ng nakakulay red, yun yung pinakang final answer natin. Ano? Okay, next. So, practice, ito yung sinend ko na sa inyo. So, ngayon, siguro naman, dahil na-discuss ko na, pwede nyong balikan yung aking diniscuss, masasagutan nyo na ito. So, write the following in percentage. So, iba't iba yung given ko. May given ako na fraction, may given na decimal. So, dapat makikita ko to as, or ang magiging sagot nyo dito ay naka-percent. So, pwede nyong balikan yung examples kanina para at least ma-review nyo ulit kung paano nga ba ito i-convert into percent. So, checkan na lang natin ay next meeting. Next, so we have here the formulae or formulas kung paano kunin yung percentage, yung part, and yung whole. So, ito lang yung susundan natin. Pag nasundan nyo yung formulas na ito or itong mga formula nga na ito,
at maga-guide kayo nito, makukuha niyo na yung tamang sagot. Basta tama lang din yung substitution and of course tama yung pagkakakilanlan niyo kung alin yung part, alin yung whole, alin yung percentage. Yung percentage madali nating malalaman kasi siya yung may present sign. So, alam na agad natin yon. Si part naman, since part nga siya, pag sinabing part, siya yung mas maliit na number compare kay whole. Kasi si whole, siya yung kabuuan. So, kapag hinahanap daw natin is percentage, ang gagamitin nating formula ay part divided by the whole times 100. So, of course, ang sagot natin may percent sign. Pag naman daw hinahanap natin ay si part, si percentage divided by 100 times whole. At kapag hinahanap natin ay yung whole or yung pinakang kabuuan, part divided by percentage times 100. So, meron ako ditong 4 examples and then after nito, kung tayo ay magpa-face to face na saka ako magpapa-recitation ulit. And then, dahil nga walang pasok or wala tayong face to face class, magsisend ako sa inyo ng sheet work afterwards para yun yung gagawin ninyo. Okay, so example 1. Ben correctly answered 16 out of 20 questions in a math test. What percent of the test did Ben answer correctly? So una, meron na tayo agad hint dito. Ang tinatanong ay si percent. Meaning, ang gagamitin nating formula ay yung number 1 kanina. And then, ang sabi dito, dun daw sa math test, nakakuha ng 16 correct answer si Ben out of 20. So sabi ko kanina, yung part, yun yung mas maliit na number compare dun sa whole. So kita na agad natin na si 16 siya yung part, si 20 siya yung whole. So gagamitin nating formula is yung formula number 1. Then, substitute, percentage equals ang part natin is si 16 over ang whole natin ay 20. So, 16 over 20 times 100. So, bago tayo mag-times 100, kailangan ma-divide muna natin to. So, alam naman natin na kapag yung numerator ay mas maliit kay denominator, dun tayo nagkakaroon ng sagot na decimal talaga. Kaya pag dinivide natin si 16 kay 20, ang sagot natin is 0.8 times 100. So, ang trick dito, kung naaalala nyo nung elementary, pag tayo ay nagmumultiply by ng decimal point by 10, 100, 1,000, and so on, kung ilan yung zero, yun yung movement pa kanan. So, kung siya ay 0.8, dalawa yung zero, imumove mo lang siya ng dalawa pa kanan. Kesa mag-long multiplication ka pa kasi hahaba. So, imumove nyo lang ng dalawa. Nasa na yung cursor? Ayun. Move lang tayo ng dalawa pa kanan. So, ang ating sagot ay 80%. Okay, so sana naintindihan. So, next tayo, example number 2. In a class of 50, 24 are boys while 26 are girls. What percent of the class are girls? So, dito ang binanggit ay 50, tas may binanggit na 24 at 26. Pero dun sa tanong kasi, ang tinatanong lang ay girls. So, meaning, ang titingnan lang natin dito ay si 50 at si 26. So, si 50 yung whole, si 26 yung part. And then, ang tinatanong ay percentage. So, ano ulit tayo? Formula number 1. So, again, ang part natin ay si 26, ang whole ay si 50. Kaya siya naging 26 over 50. So, 26 over 50, atin uli siyang i-divide. So, ang magiging sagot natin is 0.52 times 100. Again, imumove nyo lang yung decimal point ng dalawa pa kanan. So, ang ating sagot is 52%. And then, example number 3. 10 is 20% of what number? So, ibig sabihin, dun pa lang sa tanong, itinatanong na kung si 10 ay anong part nung number. So, meaning, si 10 yung part, at syempre, dahil kita naman doon, meron tayong symbol na percent, siya ay si percentage. So, yung itinatanong sa atin ngayon ay si whole. So, ang tinatanong ay yung kabuuan. So, ang whole natin, ang formula is part over percentage times 100. So, substitute lang. So, ang part natin, nasa na yun? Ang part natin ay si 10 at ang percentage ay si 20. So, again, divide po si 10 over 20. Pag dinivide natin siya, ang lalabas ay 0.5. And then,
Move uli ng dalawa pakanan. So, ang ating sagot is 50. So, wala na po siyang persenta kasi ang tinatanong ay yung whole. Naglalagay lang tayo ng percent kung ang tinatanong ay si percentage. So, meaning, yung kabuuan or yung total number ay 50. At si 10 na part noon ay 20% lang ni 50. Last number or last example, example number 4. What is 40% of 15? So, dito naman, si 40% ay percentage uli, and then si 15 ay si whole. Paano natin nasabing siya yung si whole? Kasi ang tinatanong ay yung part. Kasi ang tanong dito ay, ano yung 40% lang ni 15? So, hindi yung kabuuan. So, ang tinatanong ay si part. Kaya si 15 siya ay si whole. So, ang ating formulang gagamitin ay part equals percentage over 100 times whole. So, percentage natin is 40 divide 100 kasi nandito na siya sa formula talaga times ang whole ay 15. So, 40 over 100 ay 0.4 times 15. So, ang paalala ko lang pag tayo mag-multiply, para lang din siyang whole number. Kaya lang dahil may decimal, kung anong makukuha niyong sagot, magmo-move kayo since may isa tayong decimal dito, from right, imo-move niyo lang yung decimal point ng isa pakaliwa, kaya magiging sagot niyo ay 6. So, parang kung di ako nagkakamali, magiging sagot niyo 6.0. So, dahil 0.0 naman siya, insignificant na yung 0.0 doon. So, pwede na ang 6. So, meaning 6 yung ating part. And then, next meeting, kung magkakaroon tayo ng chance, so recitation tayo. Since sabi ko nga, na-discuss ko dito, mapanoorin ninyo at intindihin po yung aking diniscuss. Para next meeting, pag magkikita na tayo ng face-to-face, makakapag-recitation tayo or pirmahan. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng seat work na gagawin sa inyong mga bahay. So, seat work po is page 57, firm up, 1 to 10. So, syempre, pag seat work, saan nga po ba nilalagay? Sa likod ng note. So, paalala ko lang po ay sasagutan din yung practice kanina, yung 1 to 6. So, bali dalawa yung check natin, si practice at si seat work. So, kung ang alam ko yung iba sa inyo nasa school ang book. So, seat work page 57, ito yon. Isesend ko na lang din sa inyong or sa ating GC para at least masasagutan po ninyo. So, ayun po muna ang gagawin nyo for today. And then, siguro by tomorrow or hindi natin masabi, kung talagang wala pa ring pasok, magsesend na lang ulit ako. Para at least hindi sayang yung araw. Ano po? Okay, so yun lamang po at sana po ay naintindihan yung aking idiniscuss. So ngayon, ise-send ko ito and then yun, gawin na lang po yung activity pinapagawa. Okay, thank you and God bless. Keep safe everyone.